Hello po. Andito po si Tita B. Ayan. Isa-share ko lang po kasi yesterday, nag-request ako ng permanent visa para sa mister ko, yung tinatawag na 13A. So, yung mga may asawa po dyan na kano, pag gusto nyo pong ikuha sila ng permanent visa, 13A dito sa atin sa Pilipinas, ganito po yung gagawin. Una po, pupunta kayo dun sa PIAU, sa Public Information Assistant Unit. Doon po kayo unang-unang lalapit. Kasi sila po yung magbibigay sa inyo ng papers na pipirmahan mo. Dalawa yon, pipirmahan mo. Tapos, kukumpletohin mo yung mga hinihingi dun sa papel na katulad ng passport ng husband mo, tsaka passport ko, hiningi doon. Nung nung hearing na, nung in-interview na yung mister ko. Yun ang importante po, yung passport. Tapos, pangalawa, meron po kayo doon ipanonotary na tinatawag na affidavit of guarantee with authenticity. Ang nakasaad po doon, si husband at si wife, kung saan kinasal, ganun, yon kailangan naka-notary lahat. Kada may gagawin kayo doon, puro notary. Tapos, meron naman po doon nag-notary. Ako binayaran ko yung notary doon. Isang notarying papers is 400. May tatlo silang ginawang notary na kinailangan dun sa loob. Yung nagno-notary po, alam na nila po mostly yung mga kailangan natin dun. Kaya may mga naka-format na dun sila, naka-ready. Kaya hindi kayo mahihirapan po talaga. Tapos po, kapag kakumpleto na yung papers ninyo noon, ay yung pwede na kayong magbayad. Meron kayo dun babayaran na 1,000, may 2K. Tapos yung pinakalas yata parang 10,000, ganun. So, nasa 16K siguro yung binayaran namin. Tapos doon, nung pagkabayad mo noon, kailangan i-encode yun. Tapos, pagkatapos ng ma-encode po yun, bibigyan kayo ng schedule para bumalik for hearing na. Hearing na dalawa kayo, kami dalawa ng mister ko kasi in-interview. Lawyer po ang nag-i-interview dun sa taas. Siya lang halos ang in-interview, mister ko. Ako hindi gano'n. Ang in-interview po sa mister ko, yung kaya daw po ba akong buhayin. Tapos, bakit niya gusto dito sa Pilipinas. At saan kami kinasal, paano kami nagkakilala, ganun. Ako hindi ganong in-interview ng attorney, yung mister ko lang. Kasi sabi nung iba doon sa immigration, meron din daw nadi-deny. Kasi nga daw yung iba nga daw, marami na yatang kasal, tapos ginagamit lang si Pilipinas, so ganun. Pero tinanong ko yung attorney, if ever na ma-deny yung mister ko, pwede bang mag-apply ulit? Ang sabi naman niya sa akin, mukha namang okay yung papers nyo. So yun. Pero, syempre, bago yun ma-approve, hihintayin muna yung pinaka-final, yung biometric po. Biometric ng mister ko. Siguro doon nila ididepende, makikita yung record ng isang tao. Tapos po, yung mister ko, yung hearing po namin kasi may medical issue po yung mister ko. Hindi kami makakapunta sa ganong date na ibinigay ng immigration sa amin for hearing. So, nag-request po ako ng early hearing. Pwede rin naman po yun. May babayaran lang. At yun nga, notary mo din yung request mo na anong reason, bakit kailangan early hearing ang gusto namin. Yun po. Tapos po, pagkatapos po nung biometric, eto na po yung ibibigay sa inyo.
Ayan. Maliit lang siyang papel. After 1 month or after 2 weeks, 3 weeks, until after 1 month, pwede daw mag-verify dito kung nakapasa yung 13A na ni-request ko sa mister ko po. Thank you. Sana makatulong po sa inyo to. Pag may question po kayo, tanong lang po at ituturo ko po. Thank you.